Marami mga lalaki asensado sa buhay, maganda yung buhay, di ba? Ganda nung karir, tapos nagiging aso sa babae, pumapayag kayo ng ganun. Pagdating sa karir nila, given na talagang pinipray sila dyan. Pag ang babae, maganda yung karir, pag ang babae, may trabaho, pag yung babae, asensado, talagang pinipray sila dyan. Tayo mga lalaki, no? Hey, what's up mga ropa? Ito ba yung lingkod? Suplado mo to. Okay mga ropa, meron akong paparinig sa inyo. Pakinggan nyo. And alam kong maraming lalaki ang hindi mag-a-agree sa idea na to. You know why? Para sa mga lalaki, niisip nila na bakit ganoon? Bakit kapag mga babae pwedeng magpaligaw sa marami? Alam mo kung bakit? Up until now, here in the Philippines, in our culture, pwede bang manligaw ang babae? Hindi naman, di ba? Pwede, ba't naman hindi? Anong reason yan? May rules ba na ganun? Pinagbabawal ba yun? Hindi. Pwede manligaw. Pwede nga mag-propose ang babae. Sinasabi nyo. Ginagawa nyo na naman excuses yung mga pwede nyo gawin. It's 2026 na, oh. Di ba? Yan ang ano nyo eh. Pag ang babae, mataas ang body count, yan ang nire-reason nyo eh. It's 2026 na, oh. Saan ka makakita ng babaeng virgin pa? Yan. Saan ka makakita ng mga babae na mababa ang body count? Di ba? Ganyan yung mga hindi accountable. Anyway, continue natin. Kaming mga babae, we are here waiting. Naghihintay lang kami kung sino yung magkakamaling manligaw sa amin. Naghihintay lang kami na Nakakatakot naman yun, naghihintay na magkamali. Pucha, so ibig sabihin, ang ligawan kayo at diskartehan kayo, isang malaking pagkakamali. Lagot na. sana ligawan ako neto. We're just waiting. We can't do anything. At least from our culture. We are at the mercy of guys na okay, sige, na kayo ang mamili. Kumbaga, nasa inyo yung first hand. Gusto ko to. Siya yung liligawan ko. Ba't nasa amin naman talaga? Kasi kami nagbibigay ng relationship, hindi naman kayo. Diba? Kasi unang-una kami magtataguyod. Diba? Kami magdadala ng relationship. At you guys are looking for the confident guy. Ngayon, kung hindi namin ma-check lahat ng boxes na gusto nyo sa isang lalaki, wala rin naman kaming dating sa inyo. Diba? Pero pag nasa amin yung mga pangangailangan nyo, kahit maging pangalawa kayo, pangatlo, tatanggapin nyo. Kasi nga, ganun naka-hardwired ang babae pagdating sa pagpili ng lalaki. Naghahanap sila ng the best. Okay? Hindi pwede na kami yung, ito gusto ko maligaw sa akin. Hindi siya ganun. So kung magpaligaw kami sa marami, it's our privilege to choose. So kung nakita ko na, may ibang No. Maling-mali na magpaligaw ka sa marami. Unang-una, pag ang babae gusto ang isang lalaki, bulag na sa kanya ang karamihang mga kalalakihan. I mean to say, pag ikaw may gusto kang isang lalaki, wala ka nang paki sa karamihang kalalakihan. Okay? Kaya maling-mali na magpaligaw ka sa karamihang lalaki or magpaligaw ka sa mga iba't ibang klaseng lalaki. Kasi dun pa lang, isa lang ang gusto mo mangyari. Gusto mo lang ng atensyon at validation. Ini-enjoy mo na marami nagkakagusto sa'yo. Ini-enjoy mo na maraming lalaki nagkakandara pa sa'yo. Well, wala namang masama doon. Di ba? Pero yun nga lang, kawawa yung mga lalaki na pumapayag sa ganun. Gets? Don't get me wrong, may mga lalaki pa rin ganun na pumapayag or naniniwala sa may the best man win. Ba't ka maniniwala sa may the best man win? Ang babae nanggagaling sa feelings and emotions nila. Di ba? So, ibig sabihin, kung hindi kanya trip talaga or wala siyang nararamdaman na any attraction sa'yo, then ibig sabihin, ini-enjoy niya lang yung mga oras na naibibigay mo. Di ba? Yung attention na naibibigay mo. Pero yung maging girlfriend mo siya o yung may romantic shit na pwede mangyari sa inyong dalawa, I don't fucking think so. Gets? gusto to, may ibang nililigawan to, option lang ako. Because we, as women, we're just there, we're just waiting. We sit and we wait and we see sino ang manliligaw sa amin. We are judged badly kung kami yung manliligaw. Kapag babaeng gumawa ng first... No. Depende yan sa lalaki, okay? Kung nakikita namin na gumagawa ka ng way para magustuhan namin, of course, mas gusto namin yun, di ba? Yun nga lang mag-reciprocate ka, mag-reply ka, pag inaya ka namin, sumama ka sa date, di ba? Yung every time nag-ayayain ka namin, hindi naman madalas, pero every time na mag-iaya kami, putya, down na down ka, puta, gusto namin yun. Doon pa lang, madaling sabihin na gusto mo rin kami. Or may nakikita ka sa amin na hinahanap mo sa isang lalaki.
'Di ba? Hindi yung magpapa-hard to get ka. Wala nang problema kung gusto magpa-hard to get. Pero tandaan nyo, ang mga lalaki, minsan maigli ang pasensya. 'Di ba? Ang dami ko na namit na ganito, paulit-ulit lang yung mga ganitong babae. Ayoko na nga. May mga ganyan mga babae, Ropa, at alam nyo yan. At alam kong alam nyo yan, 'di ba? Kaya ladies, ingat kayo. Kaya nga, since alam nyo na wala kayong hawak or hindi nyo hawak ang relasyon pagdating sa relationship or wala kayong kakayahan na magbigay ng relationship, kundi kami yun, then dapat alagaan nyo yung mga lalaki na talaga nandyan para sa inyo. I mean to say, pag binigyan kayo ng relationship, dapat talagang alagaan nyo at protektahan nyo. Hindi lang yung relationship, kundi yung pati sarili nyo. Kasi dyan nakabase yan. Kung hindi nyo po protektahan yung sarili nyo, malabo rin na tumagal ang isang relationship. Kasi ang lalaki talagang poprotektahan ganyan sa abot na makakaya niya. Not only you, kundi pati yung relationship niyong dalawa. Pero pag nakikita niya na ikaw mismo, hindi mo kayang protektahan ng sarili mo, kung sino-sinong lalaki kinakausap mo, nagpa-follow ka pa ng mga lalaki, nag-accept ka pa ng mga friends request, so wala rin. Di ba? Sayang lang yung oras mo. Sinasayang mo lang yung oras yung dalawa. Lalo ka na, may biological clock ka. Di ba? Pero at the end of the day, you cannot win with men because men have no biological clock kumpara sa inyo. Kaya nga, kung di kayo lumubay, lungkot at bighati ang mararamdaman nyo pag umidad-edad na kayo. First move malandi, exactly. Tandaan nyo guys ha, kapag ang isang lalaki ng ligaw, hindi naman automatically gusto na siya kaagad ng babae. Ang problema kasi sa mga nagagalit dun sa idea na dapat kapag nililigawan ng isang babae, hindi na siya nagpapaligaw sa iba. Yes. Is that, yung mga lalaki kasi na nagagalit sa ganun, nanliligaw lang sila kapag feeling nila sure na may gusto rin sa kanila yung babae. Of course! Kabobohan naman yung ganon. Isang malaking katangahan na ipilit mo yung sarili mo sa isang babaeng ayaw sa'yo. Di ba? Tsaka ikaw, mag-i-invest ka ba ng oras sa mga bagay na alam mong walang kahihinatnan? Bilang lalaki, ikaw may hawak ng relationship. Di ba? So kung alam mo na ayaw sa'yo nitong babae na to or ayaw ng mga ino-offer mo, ba't ka magtsatsaga? Ano gusto nyo? I-enjoy nyo lang yung oras na binibigay ng mga lalaki? Hindi ganoon. Sabi ko na sa inyo mga Ropa yung mga gandong mindset laging pabor sa kanila eh. Anyway, women. Kapi-kapi na lang tayo, no? Anyway, hindi ko makita yung pino-point out niya about sa lalaki. Ang pino-point out niya dito, it's more on kung ano yung beneficial sa kanila or kung saan sila magbe-benefits. It's obvious naman. Women, di ba? Karamihan ng vlog, content, about dating, tas babae ang nagsasalita or babae ang nagbibigay ng advice, puro lahat yon pabor sa kanila. What? Walang in-between. Kaya mga Ropa, ito lang masasabi ko. I'm not saying all of women giving advice na laging pabor sa kanila. Pero ito yung masasabi ko. Stop listening or refrain listening sa mga babae nagbibigay ng advice pagdating sa dating. Sa mga sinasabi niya palang, obvious na, di ba? Natural po siya, alam nga namang sayangin mo yung oras mo sa babaeng hindi ka gusto. 1 plus 1 equals 1 po sa aming mga lalaki, hindi po 1 plus 1 equals 11 or 2. Anyway, so yun nga mga Ropa, like I said, stop listening to this kind of advice na alam nyo argabyado kayo o maargabyado kayo. Huwag kayong makipag-compete sa babae na ang tanging laging pineplex nila is yung karir nila or yung ganda nila. What? Let's be fucking honest, pagdating sa karir nila, given na talagang pinipraise sila dyan. Pag ang babae, maganda yung karir. Pag ang babae, may trabaho. Pag yung babae, asensado. Talagang pinipraise sila dyan. Tayo mga lalaki, no. Unless nasa tuktokan na talaga. Diba? Minsan nga, kahit nasa tuktokan na, hindi pa rin bumibilib sa'yo, eh. Diba? Pero hindi naman natin kailangan nun. Basta as long as alam natin na kung anong meron tayo from the core. Diba? Kung sino tayo from the core, walang pwedeng makapagsabi kung ano yung dapat ma-feel natin. Mga Ropa, kaya sinasabi ko sa inyo, women are always looking for the confident guy kasi wala sila nun. Hindi sila confident. Kasi bata pa lang sila, may value na sila at binigay na yung value na yun sa kanila. Hindi kagaya natin mga lalaki, talagang pinaghihirapan natin. Mahirap mga Ropa, i-build yung value natin mga kalalakihan. Kaya po siya, ingatan nyo, hindi pwedeng aaso-aso kayo, okay? Marami mga lalaki, asensado sa buhay, maganda yung buhay, di ba? Ganda nung karir, tapos nagiging aso sa babae, pumapayag kayo ng ganun. Andun na kayo eh. Bakit kailangan nyo pa magpaka-aso? Yun na, huwag niyong gagawin mga Ropa, yung magpaka-aso sa babae. Maling-mali yun. Gets? Anyway, so ano takeaway natin dito mga Ropa? Unang-una, stop listening.
sa mga babae nagbibigay ng advice pagdating sa dating. Okay? Hindi lahat ng sinasabi nila ay talagang totoo. Kasi kadalasan, bias yan mga yan. Or pabor sa kanila lang. Gets? Majority ng sasabihin nila, pabor sa kanila. Maliwanag ba? At ito pa mga ropa, kung ano man ang estado mo sa buhay ngayon, okay lang yan. Gumawa ka ng way para mas umangat ka pa. Gumawa ka ng way para mas gumaling ka pa sa bawat ginagalawan mo, ropa. Stop watching corn. Mag-focus ka sa mga bagay-bagay na alam mo makakapag-build ng dreams mo. O yung talagang makikita mo yung sarili mo na titingalain ka ng maraming tao. O yung makikita mo yung sarili mo na talagang kapaki-pakinabang ka sa mundong ito. Lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo. Dahil someday, magiging ama ka, magkakaanak ka, ikaw ang susundan nila at ikaw ang iiduluhin nila. Kaya pagbudihan nyo, ropa. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be proud. Stop recording.